EB Girls, aba sila naman ngayon ang pinupuntirya ng mga bashers. Maine Mendoza, hindi na nakapagpigil, sinagot ang ilan sa mga bashers sa Twitter ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko po munang magpasalamat at i-shoutout ang lahat ng mga legit subscribers, legit lover cards, and legit na viewers po natin dito po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga, no, pag-usapan natin to kasi matapos po nating makita at i-unveil yung hidden agendas nitong si Mr. Isko Moreno, matapos nga na magbait-baitan ito doon po sa kanilang programa sa Tahanang Pinasara, kung saan talagang masasabi mo na booking siya dahil kapag po hinihingian siya ng mga ideas or hinihingian siya ng statement patungkol sa pagkapanalo nga ng TVJ sa kaso, nananatiling tahimik at tikom ang bibig nitong si Mr. Isko Moreno. Hindi natin alam, pero according po sa ilan sa mga news, na tatakbo daw, may balak daw di umanong tumakbo ito bilang senador nga sa darating na halalan. Pero alam niyo po ba, mas nakakaloka to dahil matapos nga, 'di ba, pagkatapos pong manalo ng TVJ sa kaso, pagkatapos po na mabawi yung trademark totally, patapos lumabas ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court, wala na po silang maibutas dito sa TVJ. Ngayon, ang mga Itbulaga girls naman ang pinupuntirya ng ilan. Kasi nga po, syempre, gagawin nila yan dahil yan yung tinatawag na na demolition man, 'di ba? Parang kapag wala ka nang maibutas, kapag wala ka nang makitang mali dun po sa kalaban mo, gagawa ka ng butas para po talaga mapag-usapan ka. This time, pinuputakti nga po ng ilan sa mga bashers, ang Itbulaga girls. Pero bago yan, syempre, magpasalamat tayo dahil dun sa confession po nitong si Miss Miles Ocampo, dumaan pala siya sa katakot-takot na problema, na pagkatapos niya pala na maoperahan, dun palang pala na niya nalaman na siya pala ay may cancer. Diba? Nakakaloka yun, nagpupunta pa siya sa bawat barangay at ngayon niya lang din talaga dinisclose sa publiko na dumaan talaga siya sa sobrang so napakahirap po ng pinagdaanan ni Miles. Pero isa sa mga magandang balita patungkol sa kanya is cancer free na nga po si Miles. Ayun, sabi niya po sa interview niya, sabi niya, masayang ibinahagi ng aktres na si Miles Ocampo na siya'y cancer free na, bagay na kanyang kinumpirma ilang buwan matapos ipa-opera ang kanyang thyroid. Ito ang ibinahagi ng dating child star sa vlog ng kapamilya broadcaster na si Karen Davila na inilabas nitong Huwebes. Yes, I am cancer free, but yung mga maintenance for life, yung meds ko habang buhay na siya, paliwanag na turang video. Kaya deserve talaga ni Miss Miles na magkaroon ng regular na trabaho dahil siya ngayon ay napapanood sa Itbulaga. At ngayon eto na nga, dahil hindi mauubusan ng pambabash ang mga bashers, una nilang binabash itong si Miss Raisa. Kino-compare si Raisa nung kabataan days niya, nung mga bulilit days niya dun sa bagong winner ng Tahanang Pinasara, na mas maganda at mas magaling daw yon, di umano. Tapos sumunod, eto naman si Karen Aistrup daw ay wala daw utang na loob dito po sa tape dahil mas pinili daw ang TVJ kaysa daw dito sa Tape Incorporated na siyang nagpapasweldo sa kanya noon. Tapos ito po si Miss Atasha Mulak, sinasabi po nila na hindi naman daw magaling. Yun naman po yung sinasabi nila na parang kinukumpara dito kay Cassie Legaspi na higit daw na mas maganda daw si Cassie, ganyan-ganyan. Pero lahat ng yan, pinagkibit balikat lang nila. Dahil alam naman po ng bawat isa sa atin kung gaano po at kakaiba yung mga talent na meron ng Itbulaga girls na nagfi-fit bilang isa sa mga at para matawag silang legit lover cards. Pero syempre kapag po ikaw ay relevant po sa showbiz, imposible talagang hindi ka mapag-usapan. At ganoon din po sa kaso nitong si Miss Maine.
Dahil si Maine Mendoza po, kilala po ito na kapag po may mga bashers, lalo na sa Twitter, may mga pinapalagpas siya, pero meron ding pagkakataon na pag kailangan ng sagutin, sinasagot niya. Ganon siya ganon siya ka direktang tao. Ayaw niya na parang pakeme-keme ka, diba? Pero yung sagot niya, it's hindi naman siya sa point ng pambabastos, kasi doon po sa isang Instagram post ng hindi natin alam kung taga-suporta ba ito o bashers, kasi nag-post po ito na parang sinabi niya dun sa post, ito babasahin natin para lubos niyong maunawaan. Ayan. Sabi po ng isang buburay natin yung pangalan niya. Sabi dyan, Maine Mendoza, #MainDCM, #EatBulagaTV5. Ito yung Sarah Green dress na prenup shoot nila ni hubby niya. Ang babaeng walang pake, kahit ulit-ulitin ng damit, on and off cam. So dahil po dito, dahil nakatag nga si Miss Maine Mendoza dito po sa post na ito, hindi niya po ito pinalagpas. Sinagot niya po ito ng ganito. Sabi niya, ang tagal ko ng curious, hindi ko gets yung may big deal ba sa iba na pag-ulit ng damit ng public figures? Serious question. May issue ba sa pag-uulit ng damit? Kasi matagal nang ini-issue sa kanya. Hindi ba nakikita natin na parang kasi pag sa artista, hindi uso yung inuulit-ulit na damit Pero dito kay Miss Maine, ganun siya ganun siya kasinop sa pera. Hindi niya kailangan mag-ipon ng maraming damit, diba? Kung mga special occasion siguro pwede na bibili siya ng mga mamahalin, So anyways, hindi naman talaga big deal din sa kanya yan. So magbasa na lang tayo ng mga reaction ninyo. Sabi ni Agustin Castro, hindi ko na iboboto yan, sayang, sinira niya ang kanyang image kanyang, yan. So ito po yung tinutukoy dito kay dating mayor ng Isko Moreno, na talagang yun nga, medyo nawala ng tiwala yung tao sa kanya. Sabi ni Romy Catalan, kasi gusto ng magkapatid na halusos mag-artista. Panay ang post na magkakapatid kasama ang mga artista. Piling masaya kuno sila, pero plastika ng mga smile nila. Haha. Alam nyo, ginagawa po nila, parang kung mapakikita ninyo, di ba, visible na sila doon sa tahanang pinasara. Kasi nga, parang doon sa interview ni Mr. Boy Abunda noon, sinabi ni Boy Abunda na bakit daw ngayon lang daw nila nalaman na ang may-ari pala ng Eat Bulaga ay ang tape. Parang hindi sila visible. So ngayon ginagawa nila, nagiging visible sila para ipaunawa sa tao na sila talaga yung nagbibigay ng sweldo dun sa mga Pero anyways, dahil po maganda naman yan kasi parang sila parang kumbaga is tinututukan nila yung business, hindi yung kubra lang sila ng kubra. Sabi ni Aiseri Gracilia, kasalanan kasi ng mga anak ni Halusos kasi kung hindi sila nakialam sa TVJ, di mangyayari ang sigalot na yan. Sisihin nila ang mga Halusos, period. True, diba? Kasi nga diba parang mula nang pumasok sila sa industriya na yan, nagkagulo na. And of course, sabi ni Maria Beata Casitas, bakit sa TVJ paano bupok ang mga staff sa tape? Kasalanan nila na mga paiwan sila, saka nasilaw sila sa dagdag salary, hindi naman iniisip na hanggang kailan ng tape. True. Kala kasi nila long life, 'di ba? Hindi nila alam merong hangganan, at hindi nila alam na hindi pala tama yung naging desisyon nila. Nagpaiwan sila doon. Tapos, kung ano-ano mga paninira pa yung ginagawa nila sa TVJ, ngayon, kahit pwede silang i-absorb ng TVJ, hindi na gagawin yun kasi wala na yung loyalty. Sinira na nila And sabi ni user, politician yan si Isko. Nung natalo siya sa election, na-mention na niya may plano siyang tumakbo ulit. Tapos, nung bigyan naging host, siya, lalo ako nang hinala na politika ang galawan para magpabango ng pangalan. So, ito na nga po yun. So, hintayin na lang natin yung magiging desisyon niya, And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.